naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia. Isang hentil na naakit sa Judaismo, iniharap niya sila sa mga apostol, sila'y ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila,
kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasaan ng Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo na po ang lahat. Bayaan niyo po munang i-share ko sa inyo kung ano yung nakaantig sa aking puso't kalooban habang binabasa ang mabuting balita. Nakaka-struck lang po ng puso yung binanggit dito na habang wala pa si Jesus, malakas ang hangin, malaki ang alon. Parang ganun din sa ating buhay, ano ho? Parang pag wala sa atin si Jesus, napakabigat ng ating mga pinapasan, napakalalakas ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pero pag nakita na natin siya at pinasakay natin siya sa bangka ng ating buhay, pumapayapa, nagiging matiwasay, nakakarating tayo sa ating patutunguhan. Yun lang naman ang aking reflection habang binabasa ang mabuting balita. So good morning po sa inyong lahat. April 13 po ngayon, Sabado sa second week of Easter pala. Nasa Lent pa ako no? Lent pa ang mababanggit. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa kung paano tinutugunan ng mga nangangasiwa sa sambayan ng Kristiyano ang pangangailangan ng bawat kasapi nito.
So ang focus naman po natin ngayon ay sa unang pagbasa. At yung una pong pagbasa ay galing naman sa mga gawa ng mga apostol. At ito po ay yung pagtugon sa mga pangangailangan o problema na ginagamitan ng common sense, sentido común. Napaka-practical na solusyon ang inoffer po ng mga apostoles para sa napaka-practical ding problema. At kaya naging epektibo yun ay dahil nanggaling yun sa kanilang pananalangin. Ayon po kasi sa mga miyembrong Griego o yung mga Greek-speaking members ng kanilang early Christian communities, mukhang ambon lang daw ang nakakararating na tulong sa mga pinakamahihina, pinakamaliliit, pinaka-vulnerable na kasama nila. At hindi napaprioridad. At dahil nakita ito ng kanilang mga kasama, hindi nila ito matiis na ganun nga. Hindi naman pwedeng ganito na lang. So, tumayo sila, nagsalita sila, sinabi nila sa kinauukulan. At yung mga kinauukulan na yun, nagtipon-tipon, nag-usap-usap, kumonsulta sa karamihan. At kung ano yung suggestions nila, yun yung kanilang ginawa. So, napansin natin na nag-come up sila ng solusyon na pag-a-appoint at pag-o-ordain ng mga makakatuwang nila sa ministeryong ito para makafocus din sila sa pangangaral at pananalangin. So pinangalanan dito, 7, At mayroon ng isa doon na siguro'y familiar sa inyo yung pangalan, si Esteban. Tagalog sa Stephen, tama po ba? Stephen, At kung inyong maalala, si Stephen din o si Esteban, yung pinakaunang martir ng pananampalataya. Bukod siyempre sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pagkatapos niya, marami pang mga sumunod. Isang diakono. At may mga pangalan pa dito na hindi masyadong familiar siguro sa atin. So napaka-demokratiko po yung pamamaraan na ginawa ng mga apostoles sa paghirang ng mga diakonong ito. Hinayaan nilang magmungkahi ang karamihan para pumili ng ilan at mayroon silang pamantayan. Mga lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu. 3. 4 pala. Lalaki, mabuti, matalino, puspos ng Espiritu Santo. Nakatulong marahil ang mga pamamaraang tulad nito, yung consultation, yung demokratikong pamamaraan, hindi basta na lamang nila ipinataw sa community, para sa patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos at pagdami ng mga sumasampalataya. Kung iuuwi natin sa ating sarili at sa ating sariling komunidad, yung mga lessons na dinadala sa atin ng ating mga pagbasa, maaring maitanong natin sa ating sarili, pag nahaharap po kaya tayo sa mabibigat, pero practical na mga suliranin sa buhay, paano po kaya natin hinaharap ang mga ito? Kung talagang hinaharap nga natin ang mga ito. Kaya po kasi lalong nadarama ang epekto ng ganitong mga problema ay pag iniisang tabi lamang natin ang mga ito. Parang winawalis at itinatago sa ilalim ng doormat. Sa pag-aakalang mareresolba din ito sa kanyang sarili. Kung minsan naman ang ginagawa natin, inuulit-ulit nating gawin ang mali sa pag-asang matsyatsambahan nating gawin ito ng tama sa pamamaraang mali.
Ito po yung tinatawag na insanity sa English. Insanity. Pero kung haharapin po talaga natin ang problema, kung ano lamang ito ngayon, nang wala masyadong bitbit na issue mula sa nakaraan at sa kung saan-saan nating iba pang karanasan, maaaring mapagana rin po natin ang ating common sense. Gaya ng ginawa ng mga apostol. At kung makikinig rin siguro tayo sa sinasabi ng iba tungkol sa ating kinakaharap, napaka-importante po kasi ng pakikinig sa feedback at complaint o reklamo ng kapwa. Lalo na po kung ito ay nanggagaling sa mga hindi mo naman kaibigan. Ang kaibigan mo kasi masyado siyang magiging considerate sa iyong pakiramdam at hindi niya gustong masaling ang iyong ego or sabihin na natin na pride. Hindi niya gustong masaktan ka. Kaya hindi niya yun sasabihin sa iyo. Pag-iingatan niya ang inyong pagkakaibigan. Kaya titiisin na lamang niya kung ano yung nasa kasihan niya sa iyo. Pero ang tunay at busog sa katotohanan na mga bagay-bagay tungkol sa atin ay mapapakinggan mo sa hindi mo kaibigan, lalo na sa iyong kaaway. Ay di kung marinig mo yun, may feedback tungkol sa iyo at sa iyong sarili, nasaktan ka, ay di pakinggan mo yung sakit na yun. Nung isang araw, ang pinakinggan natin, inggit. Sumunod na araw, kahapon, ang pinakinggan natin, galit. Ngayon naman, ang paanyaya ng ating mga pagbasa ay pakinggan yung sakit, yung hurt, na dala ng mga natanggap mong feedback mula sa iyong kapwa. Kung nasaktan ka, ay di mabuti. Ibig sabihin, totoo pala ang sinasabi nila tungkol sa iyo. At mula doon, makakapagpasya kang matibay kung ano ang gagawin mo tungkol doon. Masakit ang katotohanan. At pagka pinakinggan natin ito, mabubuo ang sambayan ng Kristiyano na matatag. Maghahari ang pagmamahalan. Tatagan mo lang talaga. Tatagan mo. Narinig mo tungkol sa iyo, mali pala yung ginagawa ko. Dati naman tama ito. Nasanay ka doon sa pamamaraan mong dati na ngayon pala ay nabago na at may bago ng pamamaraan o bumalik na sa dating pamamaraan, nandun ka pa rin sa pamamaraan mong kinasanayan, alam mong tama, yun pa rin ang ipinapatutupad mo ngayon sa iyong sariling buhay, may nagsabi sa iyo, may mali ito, ay di tatagan mo. Tatagan mo dahil masakit nga ang katotohanan. At ayun kasi wala, yung kaaway mo o yung hindi mo naman kaibigan, wala silang pakialam sa mararamdaman mo. Ang importante sa kanila, maitama ang mali. Pag ayaw mo nang itama ang mali, ay baka napakatigas na ng ulo mo. Ito na yung tinatawag na hardening of the heart. Na matigas na ang puso, matigas na ang ulo. At maging iyon, yung tigas ng ulo, tigas ng puso, katulad ng hurt, ng anger, at ng envy, ay nararapat din pong pakinggan. Kasi baka may sinasabi rin sa atin yung sarili nating tigas ng ulo. Baka sinasabi noon sa atin na, indispensable na ako. Hindi na ako maiko-correct ni numan. Tama ako lagi. Ano pang ipinagkaiba natin sa mga self-righteous?
Di ho ba? Yayabang na tayo, magiging aggressive na tayo. At kung hindi man aggressive, magiging passive-aggressive. Kunyari mabait, pero nambabalya. Ayun, ano? Mula doon sa mga feedback na yon, minamahal kong mga kapatid, kung mapapanatili mong objective ang iyong pagtanggap, makakabuelo ka patungo sa ganap na pagbabago. Lalo na kung makikita mo yung pagpapahalaga sa likod ng iyong pagbabago. Kasi pag nagapi mo ngayong sarili, makikita mo na may mas mahalaga pala kaysa maging palaging tama. O ipaalam sa nakararami at sa lahat ng iyong nakakasalamuha na ikaw nga ay tama. May mas mahalaga pala kaysa sa pagiging palaging tama. Kaya kung minsan kinakailangang mag-compromise, sige, isusuko ko ito. Ititiklop ko ito para sa ikabubuti ng nakararami. Para sa ikalalago ng ating samahan, ikabubuo ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, matutunan nawa natin na maging bukas sa objektibong pagtanggap sa mga ipinararating sa atin tungkol sa ating sarili. Ito'y kaya ako nasasabi hindi dahil alam na alam ko ito at gusto kong malaman nyo rin. Kaya ko ito nasasabi ay dahil naranasan ko rin na masaktan dahil sa katotohanang natanggap ko na ipinarating sa akin, abay mali nga pala. Mali nga pala. Kaya, baguhin. Harinawa makapagsuri din po tayo ng masinsin sa pagkilatis sa mga pwede nating gawin at makapakinig ng matiim sa mga lumulutang na panukala ng Espiritong Banal habang dinadala natin ito sa panalangin. Mahal na poong Jesus Nazareno, panatilihin niyo po kami sa inyong daan at pamamaraan. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit po natin sa Kanya ng may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Sa bawat paglapit, ang atin pong idadalangin, Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krises na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos,
naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa sandali ng katahimikan, mga kapatid, atin pong idulog sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno, yun pong mga kahilingan natin na hindi na natin naisulat doon sa mga intensyon sa misang ito at hindi na nabanggit sa panalangin ng bayan. Yun pong mga isinisigaw ng ating puso at ng ating kalooban. Para sa lahat ng ito, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan at matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Human hands, it will become. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narito, inyong masdan ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Iluog lahat ng takot sa inyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at magulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muli mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, kay Jesus. Manalig
ka. Pili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pasbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,